Ayan mga kapatid, muli, kagaya ng dati, dito na naman ang inyong maliit na lingkod. Lingkod dahil itinuturo ko sa inyo kung ano yung mga iniuutos ng ating Ama dito sa huling araw mga kapatid. Dahil nasa huling araw na tayo, yan yung katotohanan. Bawal sa atin yung magsinungaling dito sa huling araw mga kapatid. Pag sinungaling ka dito sa huling araw, sigurado kabaliktaran din ang mangyayari sa buhay mo mga kapatid. Dahil ang kasinungalingan, yan ay kabaliktaran ng katotohanan. Naunawaan mo kapatid. Ang kasinungalingan, kabaliktaran ay katotohanan. Ang katotohanan, ang kabaliktaran ay kasinungalingan. Kaya kung ikaw ay sinungaling at gusto mong mapabuti ang iyong buhay dito sa huling araw mga kapatid, malabong mangyari na maging mabuti ang pamumuhay mo kung ikaw ay isang sinungaling. Dahil kabaliktaran yun mga kapatid. Kung gusto mong maging mabuti ang iyong pamumuhay, tumayo ka kung saan nandun ang katotohanan. Ang katotohanan na kinaroroonan ng kaligtasan, biyaya, awa at kapayapaang mula sa ating Ama. Lalong-lalo na yung kanyang dakilang pangako, ang buhay na walang hanggan, ay nasa katotohanan na mga utos lamang ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil marami mga kapatid, marami tayong mababasa sa banal na kasulatan na pinaniniwalaan ng mga tao na hindi naman dapat na paniwalaan dahil hindi utos ng ating Ama. Hindi lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan ay dapat nating gawin. Kung alin lang ang utos ng ating Ama, yun lang ang ating dapat gawin mga kapatid. At bago tayo pumunta dito sa umadako dito sa ating mensahe mga kapatid, hayaan nyo muna na iparating ko sa inyo ang basbas na mula sa ating Ama. Sa lahat ng mga nakikinig ng mga salitang ito na inyo lang matatagpuan na programang ito, saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ano mga klase ng inyong pamumuhay o kayo man ay ibang lahi o kayo man ay Inchik o Hapon o German o kahit ano, Kastila man o ano pa man ng inyong pagkatao mga kapatid, lahat kayo inaanyayahan dito. At alam ko lahat ito ay nauunawaan dahil ang ating Ama, lahat ng mga salita ngayon ay meron ng translation, ang tawag ba doon mga kapatid? Yung salita na inyong naririnig ay pwede na ninyong i-transfer sa kung anong lingwahe ninyo gustong malaman ng inyong mga naririnig. Yan ay tunay mga kapatid, kaya kayo hindi na kayo mahihirapan na umunawa ng bawat salita na inyong naririnig sa saan man, sa cellphone man, sa TV man, ayan, pwede ninyong maunawaan. Nating lahat. Ayan, sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Dito tayo mga kapatid sa mensahe na binigay sa atin ngayon ng ating Ama. Dahil meron akong mga iilan na nakausap mga kapatid. At kahit sila iilan, mahalaga rin ito na kanila din malaman at sana ay makarating ito sa kanilang pangdinig mga kapatid. At sino man ang naniniwala sa bagay na ito, dapat ninyong suriing mabuti
kung ito ba ay karapat-dapat, ah, dapat panatilihan ng bawat naniniwala dito sa sulat na ito na ating babasahin, mga kapatid. Ang nakausap ko, mga kapatid, na tao ay naniniwala na sila ay naniniwala na walang ibang pinakamatalinong tao dito sa balat ng lupa kundi si Haring Salomon. Kaya ang pananaw nila, lahat ng mga sinalita ni Salomon ay dapat paniwalaan. Dahil siya binigyan ng ating Ama ng karunungan na higit sa lahat ng hari, mga kapatid, dito sa lupa. Ibig sabihin, aangat siya sa lahat ng tao. Dahil siya pinakamatalinong tao na binigyan ng ating Ama. Talino na binigay ng ating Ama kay Salomon ay higit sa lahat. Di kawasang karunungan. Ito ay gaya ng buhangin. Pero mo yung karunungan niya, gaya ng buhangin sa dagat. Ang dami ng kanyang karunungan, mga kapatid. Kaya maraming naniniwala sa kanyang mga salita. Dahil sa maraming naniniwala sa kanyang mga salita, pinaniwalaan na rin pati ang kanyang mga gawa. Diba? Ang utos ng ating Ama ay ang lingkod niya ay asawa ng isang babae lamang. Ay si Salomon, ilang daan yung asawa niya. Yung asawa niya ay 700, tapos 300 yung kanyang kabit. 1,000. Tama ba? 1,000 yung kanyang asawa. Siya nawa. Diba? Ay, isa lang, ika ng ating Ama, ay ginawa niyang 1,000. Isa nga, kaya lang 1,000. 1,000. Diba? Kaya sobra yung ginawa niya eh. Ang gusto ng ating Ama ay kung ano yung utos, ay yun ang gagawin. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Yung utos. Kita niyo, mga kapatid, yung mga nakabasa ng mga karunungan na ibinigay ng Ama kay Salomon. Ganito kasi yan eh. Ando sa unang hari, 4:29 hanggang 34. Yan, hanapin natin, mga kapatid. Kailangan lang natin na bibilisan to dahil nakahabol tayo naman ng oras. At sana ay kaya, mayroon tayong kapatid na nakabili ng bagong cellphone. Itong ginagamit natin ngayon. Baka sakaling mas malakas o matibay. Unang hari, 4:29 hanggang 34. Hari. Saan yun? Unang hari. Deuteronomio. Kronika. Parang mahirap natin. Ayun. Unang hari, 4. 29 hanggang 34.
basahin natin mga kapatid. Tingnan nyo yung katalinuhan ay binigay ng ating Ama sa kay Haring Salomon. Unang Hari 4:29 hanggang 34. Basahin na natin. At sinaysay sa Haring Salomon siya sa Hub. Ano ba? Ano? At yan yan ang Binigyan. Salomon ng karunuhan Mga hari. at kaluwagan ng puso gaya ng mabuhangin na sa kanilang dagat. Bakit ibang laman ito? Unang Hari. Unang Hari 4:29. Dalawa. Bakit iba ito? Tingnan nyo nga, lapit niya kayo dito. Ano to? Di ba tama to? Quatro ay dos. Kaya tingnan nyo mga kapatid. Talagang ano to? Ayun. Bakit ganun? Ayan, humaba tuloy. Iba, bakit 4 yung pagtingin ko dun sa ano, sa dos? Talagang grabe na to, kakaiba na to. Ito lang mga kapatid. Ito na yung final. Basahin na natin. Unang Hari 4:29. May pamagat pa pala. Nakita nyo. Ito sinulat ko lang kanina pero hindi ko tiningnan kung ano itong nakalagay. May pamagat pa pala ito. Ano yung pamagat? Ang Ang karunungan karunungan ni ni Salomon. Salomon. Kita nyo mga kapatid, yung karunungan ni Salomon. Marami kasi naniniwala dito sa mga salita nito. Kaya ito yung ginagamit ng ilan eh. Sabi nga nila, lahat mamamatay. Lahat umaasa dahil ito yung sinabi ni Salomon eh. Lahat mamamatay, nauuwi sa wala. Kaya lahat ay umaasa na lahat ay mamamatay. Pero dito sa atin hindi binabanggit yan na lahat mamamatay. Dahil may pangako ang ating Ama na pag ikaw ay nakinig at sumunod sa kanyang mga kautusan, kailanman hindi mo matitikman ng kamatayan. Yun ang pangako. Si Salomon lang naman nagsabi na lahat mamamatay. Kung anong nangyayari sa hayop, ganun din nangyayari sa tao. Yun. Ito basahin na natin. Unang Hari 4:29 hanggang 34. At binigyan ng Diyos si Salomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso, gaya ng buhanging nasa tabi ng dagat. Biruin yung mga kapatid yung katalinuhan nito. Napakaluwang ng puso. Diba? Ibig sabihin, malawak yung pangunawa. Gaya ng buhangin nasa tabi ng dagat. Paano kakapal yung karunungan nito? At ang karunungan ni Salomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat na anak ng silangan at silanganan at kaysa buong karunungan ng Ehipto, sapagkat lalong pantas kaysa lahat ng mga tao, kaysa kay Itan na Israhita at kay Iman at kay Kalkol at kay Darda na mga anak ni Mahul. At ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot. At siya'y nagsalita ng 3,000 kawikaan. 3,000 kawikaan.
At ang kanyang mga awit ay 1,005. 1,500 yung kanta niya, mga kapatid. Yung kanyang kawikaan ay 3,000 kawikaan. At ang kanyang awit ay 1,005. 1,005 yung kanyang kanta, mga kapatid. At siya'y nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy mula sa Cedro na nasa Libano hanggang sa isupo na sumisibol sa pader. At siya'y nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa nagsisiusan at sa mga isda. At naparoon ang mga taong mula sa lahat ng bayan at upang marinig ang karunungan ni Salomon na mula sa lahat na hari sa lupa na nakabalita ng kanyang karunungan. Kagila-gilalas itong karunungan na ito, mga kapatid. Pero mo, magkaroon ka ng sarili mong asimbol na awit na 1,005. Tapos meron siyang 3,000 kawikaan. Tama ba yun? Siya nawa. 3,000 kawikaan. Sabay, magkaroon ka lang ng 5 awit napakaganda na nun. Ito 1,500 na awit. 1,005 lang pala, mga 1,005. Diba nakasulat 1,005? Siya Siya nawa. nawa. 1,005. Siya nawa. 1,005. 5 lang, mga kapatid. 1,005. Ang kanyang awit. Kung may 5 lang, napakagaling mo na yung 1,000 pa. Diba? Napakagaling yan ni Salomon. Andun pa sa 10:23. Unang hari pa rin, mga kapatid. 10:23. Ang unang hari. Ang ating mababasa. Kuha na natin. Dito talagang ipinakikita ng banal na kasulatan na si Salomon ay talagang napakagaling. Marunong talaga. Yan, basahin na natin. Unang Hari 10:23. Sa gayoy, ang Haring Salomon ay humigit sa lahat ng mga hari sa lupa, sa kayamanan at sa karunungan. Pero mga kapatid, siya ay higit sa lahat ng hari sa lupa, sa karunungan, sa kayamanan at sa karunungan. Pinakamayaman pala ito. Pinakamarunong, pinakamagaling na hari. Haring Salomon. Ito sa lupa. Ngayon, yung nakakahigit lang dito ngayon, mga kapatid, yung ating panalangin. Ang ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari. Na si Isa. Ang ating Panginoong si Isa. Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ito si Salomon ay higit ang karunungan at kayamanan sa lahat ng mga hari. Hindi nasakop yung hari ng mga hari. Sa lahat lang ng mga hari. Ito ay hari ng mga hari. Yung ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Lahat ng mga hari ay mayroong panghari dun sa mga hari na yon. At ito ang ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Hari ng mga hari. Kaya marami naniniwala sa mga kasabihan nito. Ang sinasabi nito ay lahat ay walang kabuluhan. Yung sinasabi niya dun sa Ecclesiastes
1, 1 hanggang 2. Yung Ecclesiastes, yun yung mga ngaral, mga kapatid. Basahin natin yung mga pinagsasabi ni Haring Salomon. Ecclesiastes o mga ngaral, 1, 1 hanggang 2. Ito yung mga pinagsasabi niya. Siya yung hari ng kanito hari ng Jerusalem ba ito? Hari ng Israel sa Jerusalem. Basahin na natin. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Anak ni David yan si Salomon, mga kapatid. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Kita nyo. Ibig sabihin ang walang kabuluhan, ano pa bang iba natin pang unawa sa mga bagay na walang kabuluhan, mga kapatid? Walang halaga. Walang silbi. Reject, kung sa English. Tama ba? Reject ba nung walang kabuluhan? Reject ba ang tawag doon? Sa walang kabuluhan. Wala daw kabuluhan. Inilikha ng Ama, gagawin mo ngayong walang kabuluhan. Yung mga ngaral, sinasabi. Tama ba ito, mga pinagkakasalitang ito ni Haring Salomon? Andun pa sa 14, Ecclesiastes 1:14. Basahin natin. Aking nakita ang lahat na nagawa sa ilalim ng araw, at narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Malungkot isipin ito, mga kapatid, na parang wala ng Diyos Ama. Wala ng Ama. Dahil walang kabuluhan Ginawa niyang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Nasaan ngayon yung tinatawag na pag-asa? Kung ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, nasaan ngayon ang pag-asa, mga kapatid? Saan ngayon nakatayo ang pag-asa? Kung ikaw ay naniniwala na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, nasaan ngayon yung pag-asa? Yan ang malaking tanong. Dahil ang dapat nating asahan na pag-asa ay yung magtamo tayo ng biyaya, awa at kapayapaan. At higit sa lahat, yung dakila niyang pangako, ang buhay na walang hanggan. Ngayon, kung walang kabuluhan ang lahat ng bagay, ay bakit pa tayo aasa sa kapayapaan kung wala din lang namang kabuluhan, di ba? Bakit pa tayo aasa na may buhay na walang hanggan kung wala din kabuluhan? Nauuwi sa wala. Hindi ganon, mga kapatid. Kagaya nga niya ganon yung pananaw niya, kaya siya ay nawala na. Dahil walang pag-asa walang kabuluhan Nawala yung pag-asa sa kanya, nawalan ng kabuluhan yung kanyang mga karunungan. Dahil sinabi niya walang kabuluhan. Wala nang saysay. Reject ang lahat ng bagay para sa kanya. At lahat ng mga bagay na reject, nabubulok, nasisira, sa madaling salita, nawawala. Kagaya nga ni Haring Salomon, asan na? Nawala na siya. Samantalang yung bagay na mahalaga at makabuluhan sa ating Ama, nananatili magpakailanman.
Yun yung mga bagay na may kabuluhan, mga kapatid. Pero kung ikaw ay naniniwala na lahat ng bagay ay nauuwi sa wala, ikaw na nagsasalita ng bagay na yon na walang kabuluhan at nauuwi sa wala, ganun ang mangyayari sa iyo. Diba mga kapatid? Kung ano yung inaasahan mo, yun ang darating sa iyo. Inaasahan mo na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan, nauuwi sa wala, yun yung inaasahan mo eh. Yun ang darating sa iyo. Kagaya ni Haring Salomon na umasa na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Kaya siya ngayon ay nawala rin. Nawalan ng kabuluhan dahil nawala na siya eh. Ang naiwan na lang ay yung kanyang mga salita. Na ito ay hindi natin dapat panghawakan. Paano ka maliligtas sa kapahamakan? Paano ka magtatamo ng buhay na walang hanggan? Kung ang isip mo ay walang kabuluhan ang lahat ng bagay, mga kapatid. Saan ka kukuha ng kaligtasan? Saan ka makakakuha ng buhay na walang hanggan kung walang kabuluhan sa iyo lahat ng bagay? Diba? Ang nais ng ating Ama malihis sa paniniwalang ito ang iba dahil maraming naniniwala dito nang lahat ay mamamatay. Pag namatay, ibig sabihin, wala ka ng kabuluhan. Dahil ang patay ay wala na yung pakialam kahit anong gawin mo. Wala nang silbi yung patay. Ang iba baliktad yung nangyayari, patay na nga, kinakatakutan pa. Ano pa magagawa ng patay? Eh kahit bayuhin mo na yung bayuhin, sunugin, sinusunog pa nga yung bay. Karamihan na nga, sinusunog mo yan. Kung yung ba naman ay dapat katakutan, eh hindi na sana sinusunog yung mga patay. Ayan ang pangako ng ating Ama, ang mga masasama ay susunugin. Masusunog sa apoy. Ang sunog ay nangyayari lang sa mga makasalanan. Ngayon, kailangan natin sumunod sa ating Panginoong si Isa. Dahil kung ano ang nangyayari sa Kanya, ganun din ang mangyayari sa atin. Nung siya ipinatay, mga kapatid, sinunog ba siya? Dahil siya naniniwala na may buhay na walang hanggan. Dahil siya mismo ang nagsasabi. Pag kayo nakinig sa aking mga salita at inyong ninupad, kailanman na hindi nyo matitikman ang kamatayan. Yun yung pangako niya eh. Kaya tuladin natin niya, sundin natin ang mga sinasabi niya, mga kapatid. Dahil sinasabi ko, hindi lahat ng bagay ay walang kabuluhan, mga kapatid. Huwag natin paniwalaan kung sinasabi ni Salomon na nakita daw na doon sa 14, aking nakita ang lahat nagawa nagawa sa ilalim ng araw at narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Dito ko pinukontra itong katalinuhan ni Salomon, mga kapatid. Ako ang kumukontra sa katalinuhan ni Salomon. Tandaan nyo itong binanggit ko, mga kapatid. Ako ang kumukontra sa katalinuhan ni Salomon. Dahil yung pananaw niya ay iba eh. Pagkawala. Dahil sabi ng ating Ama, parurusahan ka. Kapag sabi niya eh, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Ibig sabihin, hindi sa iyo yon. Bakit ka nag-asawa ng 700? Kung nakakausap lang sana natin si Salomon, pwede natin itanong yan eh. Bakit siya nag-asawa ng 700? Sabi ng ating Ama eh, asawa ng iisang babae lamang ang kanyang mga lingkod. Ngayon, nag-asawa ng 700 at nagkaroon pa siya ng kabit na 300. Ibig sabihin, yung kabit pa niya ay hindi na yung sa kanya dahil hindi na niya asawa eh.
Ay pag asawa mo, iyon, pwede mong galawin. Asawa mo nga eh. O, eh hindi na sa iyo yun. Yung 300, kabit mo na. Hindi na sa iyo. Hindi na nabanggit na asawa niya. Kabit na niya yun eh. Babae niya yung 300. O, ay may kaparusahan doon mga kapatid sa mga ganun. Kaya yung parusa ng ating ama, tinanggap niya. Ayun. Sinabi niya, napakarami pa ang ating dapat basahin pero hahaba tayo. Kayo na lang ang bumasa. Andun sa Ecclesiastes 2:11. Isulat nyo na lang mga kapatid. Ecclesiastes 2:11. 15 hanggang 17. Ayan, yan pa yung mga pinagsasabi ni Haring Salomon. At ngayon mga kapatid, ito ang dapat ninyong paniwalaan. Ating babasahin sa Mateo 12:41-42. Yan, Mateo. Punta na tayo, sinasabi nilang bagong tipad. Mateo 12. 41 at 42. Kailangan tayo, bukas natin ang ating pangdinig at pangunawa. Yan, basahin natin mga kapatid. Kailangan ito malaman ng lahat. Mateo 12:41 hanggang 42. Yan, nakuha nyo na. Basahin na natin. Magsisi tayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineve ng nakasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. May napansin kayo mga kapatid. Sa kabila ng nabanggit natin kanina na si Salomon ang binigyan ng ama ng karunungan, kayamanan, yung karunungan at kaluwangan ng kanyang puso ay katulad ng buhangin sa dagat. Ang dami. Pero nandito sa aklat ng Mateo mga kapatid na ating nabanggit, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. O, kita nyo. Sa kabila ng karunungan na binigay ng ating ama kay Haring Salomon na kasing dami ng buhangin sa lupa, ay mayroon pa palang higit na dakila kaysa kay Salomon. Kala natin dakila na yun, mas dakila na yun dahil napakalawak ng karunungan, napakayaman. Lahat nga ng hari dito sa lupa ay siya mas magaling, mas mayaman. Pero mga kapatid, mayroon pa palang higit na dakila kaysa kay Salomon. At ang pagkabanggit dito, basahin muli natin mga kapatid, 42, Mateo 12:42, balikan natin ito. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. Narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. May isa. May isang lalong dakila kay Haring Salomon. Yan mga kapatid, sino yung binabanggit na ito na isang lalong dakila isa kay Salomon? Isa. O kagaya ito mga kapatid, basahin natin dun sa Isaiah
53, 1 hanggang 3. Tingnan natin kung sino itong isang ito. Isaiah 53. May isa. May isa. Na higit na dakila kaysa kay Salomon. Ayun, lingkod pala ng Panginoon, mga kapatid. Ayan, basahin natin yung isa. Yun, yung isang kagaya, may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. Sino ba yung isang dakila na ito? Basahin natin sa Isaiah 53, 1 hanggang 3. Sinong naniwala sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Pag mamasdan nyo, walang gandang lalaki ito eh. Walang forma, walang kapurma-forma sa pagdadami, lahat. Wala kang nanaisip. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Dahil pag nagawi kayo dito mga kapatid, malalaman ninyo kung sino ito. Hinamak, itinakwil ng mga tao, hindi nga sa pinaniwalaan, pinagapos pa nga sila sa NPA eh. Itong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan mga kapatid. Isang taong sa kapanglawan. Isang tao kapanglawan. At bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa. Ayan, kagaya pala ito ni isa. Na pinagkublihanan ng kanilang mukha ng mga tao at siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Yeah, wala nagpapahalaga dito sa inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan mga kapatid. Ito yung isa na sinasabi na ating nabanggit sa Matthew 12:41. May isang lalong dakila kay Salomon. Isa. Pag sinabing isa, only one lang mga kapatid, yung ating nabanggit dito sa Isaiah 53:3. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Diba? Yung pamilya ko nga lang ang dito eh, medyo naniniwala. Medyo. Dahil din yung nakasulat. Dahil sabi ko medyo, dahil andyan, nananatili pa rin sila. Dahil kung hindi na sila niniwala sa akin, wala na, linayasan na nila ako. Isang taong sa kapanglawan. Isang tao, mga kapatid, ito. Isang tao. Ang ating bang Panginoong si isa ay tao, mga kapatid. Matanong ko lang sa inyo. Anong tingin nyo sa kanya? Tao ba siya o anak ng Diyos? Anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos, anong tawag yun? Diyos ba siya o tao? Diyos din. O, siyempre, pag anak ng Diyos, ay Diyos yung Ama eh. Anong tawag mo sa anak? Tao ba, mga kapatid? Pagaya nga sinasabi ni yung isang mangangaral na namatay na, ay pag yung baka ay nanganak, anong tawag mo doon sa anak ng baka? Kalabaw ba, mga kapatid? O, di ba? Baka rin, mga kapatid. Ganon din yung ama pag nanganak. Ang ama, ang Diyos Ama, pag nanganak, ay Diyos yan, ay Diyos din yung anak. Dahil ang anak, mga kapatid, ay yan ang kapangyarihan ng ama. Ang ama ang may-ari ng kapangyarihan. Kaya hindi sila pwedeng maghiwalay, mga kapatid. Ang kapangyarihan at ang may-ari ng kapangyarihan ay hindi pwedeng maghiwalay. Ngayon, may mga pilosopo, mga kapatid, bakit kailan pa nangyari na nanganak ang lalaki? Yun ang isang sagot ng mga pilosopo. Kung hindi ako nagkakamali, iglesia ang nagtawag dito.
Nanganganak ba ang Diyos ay lalaki? Ang Diyos. Ayun, ang tanong nila. Paano manganganak? Ang nanganganak lang ay babae. Ay ang ama mismo nagsabi, ikaw ay aking anak. Ngayon at muli. Hindi kayo wala sinasabi ng ama na ang ating Panginoong si Isa ay kanyang anak. Yan. Alam nyo, pag sinabi ninyo, nanganganak ba ang Diyos ay lalaki? Walang imposible sa ating Panginoong si Isaw. Siya nawa. Kung gusto niyang manganak, magagawa niya. Nagawa niya nga ang langit at lupa eh. Yung tubig, hangin, nagawa niya nga eh. Yung pa kayang manganak. Eh napakasimple para sa kanya. Diba? Kaya yung nagsasabi na ang ama ay ba, paanong manganganak, lalaki, yung nagsasabi ng mababaw ang pagkakilala ninyo sa ama. Hindi nyo sa lubos na kilala dahil walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak lang, mga kapatid. Yan. Kaya itong anak na nagsasalita sa inyong harapan, kilalang kilala niya ang ama. Kaya niyang manganak. Kahit anong oras, dahil siya ang lumika ng lahat ng mga bagay, nakikita man o hindi nakikita, mga kapatid. Siya nawa. Kaya palawakin ninyo, inyong palakihin ang pananampalataya sa ating ama. Mauunawaan ninyo na ang ama ay nanganganak. Inuulit ko, walang mahirap na bagay sa ating ama. Lahat madali para sa kanya, kapatid. Napakababaw naman, kapatid, ng iyong pananampalataya sa ating ama. Kung hindi ka naniniwala na siya ay nanganganak, makapangyarihan yun, mga kapatid. Siguro ang kilala mong Diyos na Ama, ang kilala mo walang kapangyarihan. Walang kakayanan na manganak. Walang kakayanan na lumikha. Yung pinaglilingkuran ko na ating Panginoong si Isa o Ama, kaya niya ang lahat ng bagay. Walang mahirap sa kanya, mga kapatid. Kaya yung paniniwala natin, na paniniwala na mula sa tao, ngayon, ibinabaling ko kayo, mga kapatid, ang paniniwala na ibinigay sa atin at ibinabahagi ko sa inyo ay paniniwala mula sa Ama at para sa ating Ama. Ang dapat lang natin paniwalaan, mga kapatid. Ha? Yun lang talaga. Mayroong pumipigil sa atin. Yun, kagaya nga ni Isa ito, mga kapatid, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Ito. Yung hindi pinahalagahan ng tao. Ito yung higit kay Salomon. Kaya binabanggit ko kanina pa, ha, na ako ang kumukontra sa mga sinasabi ni Salomon. Dahil ako ang nakasulat sa banal na kasulatan na dapat ninyong paniwalaan at sundin, mga kapatid. Yung mga salita na inyong naririnig sa akin at yung mga gawain na sinasabi ko sa inyo na dapat gawin, yan ay hindi sa akin. Yan ay sa ating Ama. Ibinigay sa akin at bili ng ating Ama, ipamahagi ko sa sanglibutan, mga kapatid. Hindi sa akin to, mga kapatid. Ito'y sa Ama. Kaya mapalad yung nakikinig at sumusunod ng mga salitang ito na ibinigay sa ating Ama. Kita nyo, mga kapatid, bilang panghuli na ito, basahin natin Lucas 11:27-28. Lucas, mga kapatid. Lucas, ang pagkabanggit ko. Yung pag tayo humihinto sa aral ng ating Ama, tandaan nyo yung hinintuan. Ha? Tandaan yung hinintuan, mga kapatid, marami pa sana tayo sasabihin. Kaya lang, mas magandang pakinggan kasi kung maikli lang. 11:27-28 ng Lucas. Lucas 11:27-28. Inuulit-ulit na natin to. Kita nyo, mga kapatid, napakahalaga tayo maging mapalad. Ha? Dahil ito, nung sa pangangaral ng ating Panginoong si Isa,
marami ang nagtataka sa kanya. Kaya may nagsabi ng ganito mga kapatid. Kita nyo. Lucas 11:27 hanggang 28. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Sabi ng babae sa ating Panginoon si Isa, dahil lang kung man magsalita siya, talagang walang pigil. Talagang tunay at tapat. Kaya sinabi niya, mapalad yung tiyan na nagdala sa kanya at ng mga dibdib na sinusuhan ng ating Panginoong si Isa. Yun nga si Maria, yung kanyang, dun siya dinala ng ating ama sa tiyan ni Maria. At alam niyo, ang sagot ng ating Panginoong si Isa, ito mga kapatid, datapwat sinabi niya, oo. Mapalad nga siya, yung tiyan na pinanggalingan niya at yung dibdib na sinusuhan niya. Sabi niya, oo, bagkos na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Ama at ito'y ginaganap. Tignan niyo mga kapatid. Mapalad nga yung babae na tinirahan niya ng 9 na buwan sa tiyan at sinusuhan niya sa dibdib. Mapalad yung babaeng yun, pero sabi ng ating Panginoon, si Isa, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Ama at ito'y ginaganap. Yun yung higit na mas mapalad kaysa kay Maria na kanyang itinuring na ina sa katawang lupa mga kapatid. Ay ngayon ang ginagawa ng mga tao ay ginawa ng rebulto si Maria at ang tinatawag pa ay Mariang anong tawag doon? Santa Maria. Yan, sabi nila ina daw ng Diyos. Mga kapatid, ay mas higit na mapalad kay Maria ang lahat ng mga nakikinig ng salita ng Ama at ito'y ginaganap. Malinaw yun mga kapatid. Kung ginagawa ninyong mapalad, ginawa nyo pang Diyos si Maria na ginawa nyong rebulto, mas mapalad yung nakikinig ng salita ng Ama at ginagawa mga kapatid. Ayan mga kapatid, at hanggang dito na lang muna tayo. At hanggang sa muli nating pagdadaupang puso at pagsasalo-salo sa pagkain mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. At sa lahat ng mga nakinig at walang sawang sumusubaybay sa palatuntunang ito na ibinigay sa atin ng ating Ama. Unang-una kay Rodessa Pastor Litana at kay Laina Pastor Litana at ganun din kay Gemma Res Kakatyan. At lalo na kay Florida Pastor Hilenman at ang kanyang pamilya. At sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Yan, muli mga kapatid, inyo munang pakinggan ang patotoo dahil ito ay kailangan at paulit-ulit natin binabanggit. Mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita-kita at pagdadaupan.
sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, na sinugo ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siyempre,